last year, nalaman namin na nagdadalang tao pala ako. Masayang masaya ako that time. Marami na akong mga pangarap para dun sa baby. Alam ko na nga rin kung anong iipunin ko, kung anong gagawin ko. Pati yung panganganak ko, automatic na iplano ko na. August 3, nagpa-transv ako dahil na rin sa utos ng doktor. Dahil nakakaramdam ako ng pananakit. Habang naglalakad ako, pag-upo, sa konting pagkilos, meron na rin ako mga spottings noon. Noong mismong araw ng transv ko, sinabi sa akin, kailangan ko daw operahan dahil ectopic daw ang pregnancy ko. Nung gabing yun, inoperahan ako. Tinanggal yung left fallopian tube ko kasama ng baby namin. Pakiramdam ko para akong batang inagawan ng lollipop. Pinatikim lang tapos inagaw na. Higit pa doon, pagkatapos ng operation, sabi ng doktor, ganun din daw ang lagay ng right fallopian tube ko. Namamaga, nagnanana at may bukol. 2 linggo, umiinom ako ng gamot, 3 magkakaibang antibiotics. After 2 weeks, magte-test na naman ako. Kailangan ko uling magpa-transvaginal ultrasound para malaman ko anong status ng left fallopian tube ko. Nagpasya kasi yung doktor na hindi yun tanggalin para at least magkaroon pa ako ng chance na magkaanak. Every month, ganun ang cycle namin. Gamutan, test, may nagbabago man pero very minimal lang. This year, nagpa-transvaginal uli ako. At sabi sa akin, mas lumaki pa nga yung pamamaga at yung bukol. Nang dahil doon, maggagamot na naman ako. Sabi ko sa doktor, dahil dun sa desperation ko, wala na po bang ibang way para mas mapabilis yung paggaling ko? Sabi, meron naman. Magagamot ako kaso mas malalakas na klase. Kailangan din padaanin sa swero. Which syempre, sa kalagayan ko, hindi ko naman kayang gumastos ng ganun. It will cost me 10 times nung usual kong gamutan. Humingi na rin ako ng second opinion, pati ng third opinion. Kasi hindi na ako makapaniwala eh. Sabi sa akin ng doktor, yung pangalawa kong tinanong, pwede pa naman, may chance ka pa. Yun nga lang, pipiliin mo mag-test tube baby or artificial insemination, which is, kahit na gaano ko man isipin, hindi ko kaya. Hindi ko kayang gastusan. Noong time na yon, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nung nawala yung anak namin, akala ko, sobrang sakit na kasi nun eh. Kaso, yung maririnig mo na yung kakarampot na chance ang inisip mo, meron ka pa, mukhang kailangan ko na rin palang kalimutan. Noon, hindi ako naniniwala sa uno. Sabi kong ganyan, hindi to para sa akin. Pero kinumbinsi nila ako magpa-LBA. Doon, niresetahan ako ni Doc Ferds ng wheatgrass and barley. Yun nga, ultima si VCO at Crypto Organic. Nag-take ako for 1 month. At nito, April 23, nitong taon din na to, kailangan ko na naman magpa-transvaginal para sa susunod kong check-up. Sabi ng sonologist sa akin, wala naman akong makitang bukol ah. Sabi ko, meron po talaga. Napagalitan pa nga ako ng doktor eh. Kasi sobrang kulit ko. Hindi ako makapaniwala na nawala talaga. Sabi, wala talaga. Chinek pa nila yung mga dati kong mga transvaginal ultrasound. Doon din kasi ako nagpakuha nung pinakahuli. Pero wala na talaga. Salamat sa UNO. Salamat sa mga produkto ninyo. Salamat sa mga upline na hindi nagsawang kumbinsihin ako.